Bro, if Aurora actually managed to sign all these players, if they get Edward, Demon Kai / Kyrie, Renegade, Yue, Domeng, this is a super team. Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong si Omay Venus patungkol kasi sa sinabi niya dito sa Indo teams na di umano sobrang bilis nga ng mga pacing ng mga Indo teams at mabilis nga sila magtanggal ng mga players lalong-lalo na yung mga PH import nga nila. Ano nga ba ang reaksyon ng mga Indo fans patungkol dito? Bukod nga rito kapatid, Mirko nagulat sa magiging lineup ng Aurora Gaming. Sinabing super team ang kupunan na yan. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong sinabi ni Omay Venus patungkol nga yan dito sa mga MPL Indo teams na kung saan kapatid ngayon kasi ay nababash nga itong si Omay Venus dahil na rin sa kanyang sinabi. Ayon kasi dito nga kay Omay Venus kapatid ay tinatanong niya nga ang kanyang mga viewers sa kanyang live stream. Sabi niya nga kapatid ay mabibilis daw magtanggal itong mga Indo teams ng kanilang mga players lalong-lalo na nga yung mga PH import nga nila na kung saan kapatid sinabi rin ni Omay Venus na totoo nga ba na hindi naniniwala sa proseso itong mga Indo teams at nang dahil nga dyan kapatid ay hindi nga matanggap ng mga Indo fans itong sinabi ni Omay Venus kaya ngayon nga kapatid ay pangbabash ang inaabot nga ni Omay V dito nga sa mga Indo fans. Kaya naman kahit nga yung gender nitong ni Omay Venus ay inaatake na rin nitong mga Indo fans dahil hindi nga nila matanggap ang sinabi ni Omay V. Kung ating matatandaan kapatid, kaya lang naman hindi nga makakuha ng kampyonato ang ibang region. Dito nga yan sa MPL Indo ay dahil papalit-palit nga sila ng kanilang mga players kada season. Tingnan nyo itong Onyx Esports, 'di ba? Matapos nga nilang makuha itong si Kyrie kapatid ay hindi na nga nila yan pinakawalan hanggang nakakuha na nga sila ng mga sunod na kampyonato. Kumbaga isang season lamang ni Kyrie kapatid ay nagawa niya nga ipagkampyon itong Onyx Indonesia at bukod doon nakakuha rin itong Onyx Indo ng kampyonato dito nga sa MSC 2023. Yung ganyang bagay nga kapatid ay kinainggitan din nito ngang mga Indo teams dahil syempre panay nga kampyon itong sila Kyrie. Kumbaga matapos nga silang mag-import ng isang jungler kapatid at isang coach nga ay naging sunod-sunod na nga ang kanilang kampyonato. Kaya naman matapos nga ang season na yan ay nagsinsunuran na nga itong mga Indo teams at nagsipagkayahan na nga sila kapatid para nga dito sa mga susunod na season. Isa nga ang RRQ Hoshi kapatid na kumuha pa nga ng Pinoy na coach at ito nga ay walang iba kundi itong si Coach Arcadia na kamakailan ay nakakuha ng kampyonato sa MSC 2024 at kitang-kita rin talaga natin kapatid na binaliw nga ni Coach Arcadia sa drafting ito nga si Coach Daki ng AP Bren. Kaya naman nadihado nga sila pagsapit dito nga sa Game 7 at tuluyan ngang natalo. Kumbaga nang dahil doon kapatid ay nanghinayang din talaga itong mga Indo fans. Ayon pa nga sa mga Indo fans, sana raw ay ibalik na itong si Coach Arcadia dito nga sa RRQ Hoshi. Pero napakalabo na nga ng bagay na yan. And sana kung naniwala nga itong RRQ dito nga sa kakayahan ni Coach Arcadia kapatid, baka sila nga ang
nagkampiyon sa pagkakataon na ito. Dito kasi sa SRG kapatid ay hinayaan ng management itong si Coach Arcadia na buuhin nga ang kupunan at mga players na gusto niya. Kung ating matatandaan sa interview nga nitong ni Coach Arcadia ay sinabi niya na hindi naman talaga first choice itong ang si Innocent at pati na rin itong ang si Cram na mga Pinoy import nga nila. Pero itong si Coach Arcadia ay nagtiwala sa kakayahan ng mga yan kapatid hanggang nakuha nga nila ang kampyonato dito nga sa MPL MY pati na rin ang kampyonato dito nga sa MSC 2024 na kung titingnan talaga natin kapatid, just trust the process lang talaga para nga makakuha ng kampyonato. Taliwas yan sa galawan ng mga Indo fans na sinasabi nga ni Omay Venus kapatid na kung saan mabilis talaga ang pacing ng kanilang mga kupunan, lalong lalo na nga kapatid kung hindi nga nila makuha-kuha ang mga kampyonato. Kaya naman sa mga susunod na season nga kapatid, asahan natin na ang ilang mga Pinoy import nga ay wala na sa kanilang kupunan na kinabibilangan nung nakarang season. Kagaya na lamang dito sa RRQ Hoshi na kung saan tinanggal na nga itong si Coach Bren pati nga itong si Irad at Brusco at ngayon panibagong lineup na naman ang isasabak ng RRQ Hoshi. Kumbaga hindi nga nakokontento itong CEO ng RRQ, papalit-palit ng players hanggang makakuha ng kampyonato, which is very wrong din talaga ang bagay na yan. Kumbaga patience is a virtue nga dito sa MPL teams. Kung gusto mong magkampiyon, abay maghintay ka na magkaroon nga ng momentum ang isang kupunan. Kung atin ding matatandaan kapatid na ang AP Bren nga ay hindi kaagad nakakuha yan ng kampyonato. Bago nga sila makakuha ng kampyonato kapatid, samot-sari nga ang kanilang mga pagkatalo dito nga sa MPL. Pero nanatili nga itong kupunan ng AP Bren na yung lineup pa rin ang kanilang gagamitin para sa mga sumunod na season hanggang finally ay nakuha na rin nila ang kampyonato. Ganyan sana ang virtue na ipinapakita nitong mga MPL Indo teams nang sa gayon ay mabuo nga nila ang tamang timpla, tamang chemistry sa kanilang kupunan hanggang sila nga kapatid ay tuluyang magkampiyon dito nga sa MPL. Sa ngayon, kaya easy lang sa Onyx Indonesia ang makapagkampiyon dahil yung mga nakakalaban nga nila dito sa MPL Indo ay may panibagong adjustment na nangyayari dahil hindi mo rin naman masisisi lalo na papalit-palit nga ang kanilang mga players. Pero yung bagay na yan ay hindi matanggap ng mga Indo fans kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin na binabash nga itong si Omay Venus, samantalang nagtatanong lamang itong si Omay Venus kung totoo ang rumor na mabilis nga ba na magpalit-palit ng mga players itong mga Indo teams. Kumbaga, hindi na naman matanggap ng mga Indo fans ang mga real talk na yan ng mga Pinoy sa kanila. Kaya nga nung nakaraang MSC 2024, tila'y naging mas malakas pa nga ang ibang region na kung saan parang ang siste nga kapatid, ang naging top 1 ay itong Malaysia, top 2 PH, top 3 itong ang Cambodia at pang top 4 lamang itong kupunan ng Indonesia. Ganyan nga na paghulihan na nga itong kupunan ng mga Indo teams dito nga yan sa MSC 2024 at nakakalungkot nga yan sa kanila dahil imbis na maging worthy opponent nga sila ng Pinas, abay mas naging worthy opponent pa natin itong SRG na kung saan kapatid baka mahirapan lalo itong mga Indo teams na makakuha ng kampyonato dito nga sa international tournament ng MLBB. Sa pagpapatuloy nga kapatid ngayon din ay usap-usapan din itong sinabi nitong ang ni Mirko patungkol nga dito sa Aurora Gaming. Tinawag kasi ni Mirko na super team nga itong Aurora Gaming dahil nga sa kanilang lineup na binubuo nila Rene J, Yue,
Edward, Damon Kite at etong ang ni Domeng. Nandito pa nga itong B-Wise kapatid at bukod doon, idagdag mo pa ang rumor na si Kyrie ay maglalaro dito sa Aurora Gaming. Mapapasabi ka talaga na super team ang kupunan na yan kung ganyan talaga ang kanilang line-up. Syempre, alam natin na kung yung mga nakalipas na season ay hirap na nga itong mga Indo teams, paano na lang kung mabuo pa ang tamang timpla para nga yan dito sa Aurora Gaming. Ede mas GG itong kupunan ng Indonesia sa international tournament ng MLBB. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.